Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Eto na, biglang kambyo, biglang liko si Marcoleta. Sabi niya ay wala daw siya ibig sabihin na ibibigay sa China ang Kalayaan Group of Island. Hindi daw niya sinabi yun. Klarong-klaro naman kahit saan tayo titingin, di ba? Sa mga nakaraang video ay klarong-klaro na recorded yung sinabi niya na hindi atin ang Kalayaan Group of Island at dapat ibigay na natin sa China. Kanino pa ba? Di sa China, di ba? Dahil nga marami ang nagsabi na tuta ito ng China, klarong-klaro. Ang sabi nga ng iba ay parang pitbull ng China eh. Kaya ito ngayon sinabi niya na hindi raw sakop sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ang Kalayaan Group. Totoo naman na hindi ngayon sakop, pero ang hindi alam ni Marcoleta na discover yan Kalayaan Group of Island, wala pa yan sa mapa ng Pilipinas noon, at hindi pa rin yan alam ng China na mayroon pala yan, hindi rin alam ng Vietnam, hindi rin alam ng Taiwan, at diniklara ng isang admiral, isang Pilipinong abogado na taga Bohol, walang iba kundi si Tomas Luma. At hindi alam ni Marcoleta, sigurado, ang kwento tungkol kay Tomas Luma na isang explorer na Pilipino na taga Bohol, Bisaya. Kaya nga merong kanta na si Pilimon nangingisda sa kadagatan. Yun kasi ang kapatid pala ni Tomas Luma, si Pilimon. Kaya sa panahon na yun, 1904 yata na discovery ni Pilimon at ng attorney at explorer, tinaguri ang admiral kasi nagtayo ito ng Philippine Institute of Maritime School sa Manila noon. Kaya hindi basta-bastang tao itong si Tomas Luma, isang explorer, at kanyang pinahayag sa buong mundo na meron siyang na-discovering mga pulo-pulo sa Pilipinas, at yan nga ang tinatawag na Kalayaan Group of Island. Kahit na hindi ito sakop ng nautical miles, na 200 nautical miles ng Pilipinas, dahil sa batas na nagsasabi na kapag ikaw ang nakapag-explore, nakapag-discover ng isang isla, at titirhan mo yun, at i-develop, ay sayo na yun. Yan ay batas na international, hindi alam ni Marcoleta, attorney pa naman. Kaya ito ang kanyang mga hinaing, nagsusumbong kay Tito Soto sa Senado, na meron daw mga nakisawsaw, at ang binanggit niya ay mga eksperto ng maritime. Ang binanggit niya nakisawsaw daw. Alam ko naman na hindi makisawsaw. Maling-mali yung kanyang mga pahayag Naririnig ng China, pumalakpak si Xi Jinping at ang lahat ng opisyal ng China at mga Chinese citizens sa China pumalakpak dahil meron palang isang Pilipino na loyal sa China. Ito yun, atin pakinggan. Napakaraming mga tao ang sumausaw Buong Pilipinas. at naglagay po ng seasoning. Isa po sa taong sumausaw sa issue, Mr. President, ay yung dating Justice ng Korte Suprema, si Justice Carpio, at saka yung isang professor yata ng Universidad ng Pilipinas, nangangalan kay Batong Bakal. Si Jay Batong Bakal, isang eksperto ng maritime laws yan, at hindi mo pwedeng debatihin yan kapag karagatan ng pag-usapan. Ito ang tali-talino Tapos ngayon binabaluktot niya naman yung sinabi niya na hindi daw siya nagsabi dahil supalpal na siya, di ba? At parang ayaw niyang makisaw-saw sila si Carpio at Batong Bakal dahil mga eksperto talaga yun sa batas. Kaya ito ngayon medyo lumiko, di ba? Klarong-klaro naman, at sinabi niya wala siyang sinabi na ipamimigay sa China. Klaro-klaro naman talaga na sabi niya na hindi atin yan at ibigay na lang natin yan para walang gera. Ganon din yung kanyang anak. Yung kanyang anak na nakapiluka. Di ba sabi rin na ang unang ibala sa kanyon daw ay yung mga si Tariela daw. Ibala sa kanyon papuntang China. Kapag nagkagera, ibig sabihin mga duwag ito. Pagdating ng gera, magsitaguan or magtago sa China. Di ba? Nasa
nasa ano natin yan eh, sa ating lupang hinirang na kanta na ang mamatay dahil sa iyo. Kaya kung i-invade ang Kalayaan Group of Island, para na rin na-invade na ang Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa meron na tayong presidential decree ni President Marcos noong 1973 yata na ang Kalayaan Groups of Island is a part of the Philippines. At Philippines na talaga yan dahil ang nakadiskubre ay isang Pilipino na si Tomas at Pilimon Kluma. Di ba ang basihan ng angkin ng Pilipinas, amigdat pag-angkin ng China sa WPS ay sa kanilang historical claim na meron daw silang lulo na nagtitinda ng siumay at siupaw na dumaong sa Palawan at nakatira sa Palawan. Eh wala namang muhon, di ba? Wala namang nilagay ng mga muhon. Si Kluma, kumpletong-kumpleto. Merong mga longitude, latitude, at kung ano-ano pa nasukat, mga muhon ang bawat isla ng Kalayaan Group. Kaya nga, gusto niyang gawing another republic ang Kalayaan Group of Island. Gusto niyang gawin isang bansa ni Kluma. Pero hindi pumayag si Marcos noon. Bagkos ay, dahil martial law, ay binili ito kay Kluma ng ₱1 lamang. At saka nakulong pa si Kluma dahil sa pagtanggi ni Kluma na isurrender ito, pero sa kalaunan ay na-isurrender din ni Kluma kay Marcos. Kaya nagawan ito ng presidential decree ni Presidente Marcos. Kaya merong magandang move si Marcos dyan. Kaya si Bongbong Marcos ngayon ay sumunod lamang sa yapak ng kanyang ama, which is atin talaga ang Kalayaan Group of Island. Wala pa yung batas na 200 nautical miles ng EEZ. Wala pang batas na yan ng International Law of the Sea na 200 nautical miles. Ay na-explore na 1904 ng ating Pilipinong kababayan, si Pilimon, nangingisda sa karagatan, at ang kanyang kapatid na walang iba kundi si Admiral Tomas Kluma, totoong Pilipino. O balik tayo dito kay Pitbull. Napakasimple po ng gusto ko lamang pong matukoy noon, Mr. President, na dahil nga po sa mga batas na ginawa natin, nung dinidefine natin ang West Philippine Sea, isinama daw. Talagang kasama na yan. Kalayaan Island Hindi yan Group. isinama kundi noon pa. 1973 may presidential decree na nga dahil sa sinuli o binigay na ni Kluma ito kay Presidenteng Marcos. Hindi na dapat pagdebatihan yan kung parte ba yan ng Pilipinas, yan ay parte na ng Pilipinas. Ang EEZ ay bagong batas lang yan ng International Law of the Sea. Ang batas talaga ng karagatan, kaya nga nang ma-explore ng Spanish ang Pilipinas, di ba? Tinawag ito na Pilipinas tribute to King Philip of Spain dahil ang nakadiscovery daw ng Pilipinas noon ay mga Spanish. Pero hindi totoo dahil pagdating nila meron ng Pilipinas eh. Meron ng Pilipinas na tinatawag na Damharlika. Kaya mali pa rin ang exploration ng Spain na sila daw naka-explore sa Pilipinas. Hindi. Matagal na, mga Malaysian, di ba? Austronesian at mga Indian ang mga nakadiskubre ng Pilipinas ayon sa mga nahuhukay na mga relics, na mga naiwan na mga bagay. Okay, balik tayo dito kay Marcolits. Sinasabi ko lamang po na kaya tayo nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Marami po kasing sektor na nagsabi na ba't nyo pa pag-uusapan yung West Philippine Sea? Nanalo na tayo sa tribunal ayan na at nga. na-define Bakit na hindi ka ang makikinig? ating exclusive economic Bakit zone. doon ka talaga sa China pumapanig? Alam mo naman na atin na talaga ang Kalayaan Group of Islands, atin ang EEZ, Economic Zone of the Philippines, pero gusto mo pa rin na kumbinsihin ang mga DDS, ang mga sumusuporta sa inyo, na ipamimigay natin yung mga Kalayaan Group of Islands na yan, Pag-asa Island. Tinawag yan na Freedom Island pala ni Filimon at ni Tomas Kluma. Dahil nga sa pagdating mo doon, napakaraming ibon pala doon.
halos maglalakad ka daw ay masisipa mo na yung ibon. Maaamo kasi talagang napakarami daw at parang paraiso ang mga isla na yun. Kaya nga, ang nakadiscovery ay sila Kluma. At nang malaman ito ng China, ng Taiwan at ng Vietnam, ay nakisawsaw na sila. Nagkaroon ng parang agawan, pero pagdating ni Presidente Marcos, dahil sa matapang yung si Ferdinand Marcos, ay walang nagawa ang China, Vietnam at Taiwan. Pero nang mapalitan na ang presidente, di ba, ay unti-unti namang nangaras ang China. Katulad nung nakaraang mga presidente na hindi si Marcos, hindi na kasi mga ano yon, hindi na masyadong matapang. Kaya ngayon sa pagbalik ni PBBM ay parang babalik na ang ating stand tungkol diyan sa Spratlys at Kalayaan Groups of Islands. Okay, so hindi na natin patagalin itong mga pinagsasabi ni Marcolita kasi masakit sa tainga eh. Palaging nililiko niya yung ano eh. Klarong-klaro naman talaga na sinabi niya, di ba? Alam niya ng buong Pilipinas na sinabi niya na hindi atin yung Kalayaan Groups, ibigay na natin yan sa China para hindi magalit sa atin ng China. Yun ang sinabi niya eh. Klarong-klaro naman yun. Ngayon, merong sagot dito ang isang attorney rin na magaling, na vlogger din. Walang iba kundi ito, si Attorney Bueno. Okay, kaya ito, pakinggan natin si Attorney Bueno tungkol sa kanyang stand dito sa sinabi ni Marcolita na hindi atin ang Kalayaan Group of Islands. So ito, pakinggan natin. Attorney Bueno, welcome. Hindi niya siguro nalinawan na nakuha natin hindi niya siguro nalinawan na nakuha natin ang mga isla na yan sa pamamagitan ng effective occupation. Yung pagtira doon ng ating mga sundalo, pagtira doon ng mga sibilyan, tayo ang nagtayo ng eskwelahan, may mga opisina na rin doon, at actually ang daming mga Pilipino doon na lumaking doon na nag-aral dahil sa mga pinatayong eskwelahan ng ating pamahalaan. Kung di ako nagkakamali, may nabanggit pa nga si Senator Marcolita na itong Kalayaan Group of Islands so yan nga yung kanyang argumento na hindi daw sa sakop ng exclusive economic zone. Hindi nga sakop kahit walang easy, ay atin talaga yon dahil lang unang nakadiscovery nga ay walang iba kundi si Pilimon. Isa pang pagbasihan dyan, kaya nga pala mayroong kantang si Pilimon na masul sa karagatan, taga Bohol yun eh. At yan pala ay kapatid, younger brother ni Tomas Kluma, si Pilimon. At nang sinabi ni Pilimon na kasi fisherman na, hindi yan fisherman na nagsasagwan si Pilimon mayaman yan, mayroong malaking barko yan na pangingisda. At nagsabi ito kay Tomas Kluma na, kuya, meron kaming na-discovery na mga isla. Napakarami pala doon. Puntahan natin sa bandang norte ng Palawan. Kaya yun, ang ma-discovery nila ay pinasorbi ni sa geodetic engineers ni Tomas Kluma at nilagyan ng mga muhon. Meron talagang mga muhon doon si Kluma. Hindi lang yung nag-aangkin ng salita lamang. At pinablis niya yan sa pahayagan sa buong mundo. Pinablis niya na meron siyang na-discovery at nang malaman niya ng China, Taiwan at Vietnam ay umalma pero wala silang nagawa dahil diniklara ni FM, ni Presidenteng Marcos noon, na atin yan ang Kalayaan Group of Islands dahil nga sa ang nakadiscovery ay Pilipino at hindi pa yan na-discovery ng mga Chinese, Vietnamese at Taiwanese. So yan ang katotohanan yan. Mga kababayan, hindi alam ni Marcolita ang kwento tungkol kay Tomas Kluma at kay Pilimon Kluma na mga legendary na di ba? Na mga discoverer ng hindi kasi pinapublish ang kwento niyan eh. Kaya tama ang sabi ni si Lacson ba 'yon yung nagsabi na dapat ilagay
na sa curriculum ng elementarya, high school at college, ang history of the Philippines ay kasama na doon ang history of WPS. Kaya kung sabihin natin history of WPS, ay may sama na diyan ang pangalan ni Pilimon Kluma at ang kanyang kapatid na si Admiral Tomas Kluma. Mga kababayan, di ba? Maganda yan. Dahil malaman na ng mga kabataan kung bakit may kanta na si Pilimon, nangingisda sa karagatan kasi yan pala ay napakasikat na mangingisda noon, big time na mangingisda sila Pilimon. Dahil meron silang malalaking mga barkong pangisda. Siyempre mayaman na pamilya yan. Si Tomas Kluma, mayroon nga siyang Institute of Maritime in the Philippines na paaralan. Ayan, di ba? Siya yung admiral na walang fleet eh. Grabe, binili ng 1 piso ni Ferdinand Marcos ang buong Kalayaan Group of Islands. At ang kanilang flag doon kasi gustong magtayo ng sariling bansa, si Kluma. Ang kanilang flag ay albatros. Ibon na albatros dahil napakarami palang albatros doon sa Kalayaan Group of Islands. Okay, so balik tayo kay Attorney Bueno. At kung lagpas na to sa 200 nautical miles, wala tayong matibay na pinangahawakan para maging atin to. At kung lagpas na to sa 200 nautical miles, wala tayong matibay na pinangahawakan para maging atin to. So nakapagsalita tuloy siya na i-let go na yan. At hindi malinaw ang ating pagkakasakop dyan. So, exclusive economic zone. Ano po ba yan? Yung exclusive economic zone or EEZ, ito po yung karapatan sa yaman ng dagat sa loob ng 200 nautical miles mula sa ating dalampasigan. Ayan yung yaman dagat katulad ng mga isda na nandiyan dyan. Yung langis na sinasabi nating mayaman yung area na yan sa langis. Okay? Kaya mali sa argumento ni Senator Marcoleta is that yun nga, ulitin ko na dahil ang Kalayaan Group of Islands ay labas sa ating 200 nautical Napakabobo, miles mga kababayan. Imbis atin na nga yan, may muho na. Dapat na diba? daw Na-discovery ni i-let Tomas go. Kluma. Tapos i-let go Bigay mo. na natin yan. Yung China nga, magipaggera pa sa India para makuha lang ang Bhutan. Di ba? Yung gera dyan sa Cambodia at Thailand, di ba? Dahil lamang sa agawan sa teritoryo. Tapos ngayon, meron tayong na-discover na napakaraming isla, 50 ka isla pala yan, na nariyan sa Kalayaan Group of Islands. At gustong i-let go ni Marcoleta, ibigay sa China, kanino pa ba? Bakit ba? Ano bang matatanggap ni Marcoleta sa China? Pakisabi nga, paki-comment nga, mga ka-Golden Boy, meron ba siyang natanggap? Dahil bakit pinaglalaban niya? Imbis masaya siya na maragdagan ng mga isla ang Pilipinas. Talagang parte naman niya ng Pilipinas kasi deklarado na nga ni Presidente Marcos. Tapos ibigay daw natin dahil hindi sakop ng exclusive economic zone. Kahit na nasa Hawaii pa yan, kahit nasa Marianas pa yan, kahit nasa Palau. Kapag ang nakadiskubre ay isang Pilipino, atin talaga yan. At lalo na ay tinirhan, merong mga paaralan, hospital, merong airport, di ba? At merong gobernur doon. Kaya atin talaga yan. Kanino pa ba yan? Di ba? Tapos ibigay lang sa China ng walang gera, di ba? Isubukan ng China na agawin yan. Sakop ng ating soberenya yan. Presidential decree nga eh. Kaya atin talaga yan dahil ang unang nakadiscovery, Tomas Kluma, isang Pilipino. Okay, balik tayo kay Attorney Bueno sa magaling na pagpaliwanag. Sa China or Taiwan or Vietnam, Hmm. ano man ang gustong ibig sabihin. Sa China or Taiwan or Vietnam, kung ano man ang gustong ibig sabihin ng senador. Ang Tama. pagmamay-ari ng isla, ang Ayan. sovereignty dyan ay hindi nakadepende sa distansya mula sa mainland. Kahit malayo ang isla,
Hanggat Ayun. meron kang legal na titulo at epektibong pamamahala, gaya ng ayan. ginawa ni Tomas Cloma at ni Ferdinand Marcos Sr. sa atin yun. So, pasalamat nga tayo doon sa dating Presidenteng ayun. Marcos Sr. So, sapagkat Kaya nakagawa nga siya ay ng sa paraan pilitan na upang ang titulo nitong na Kalayaan kinuha Group ni of ano Islands dyan, ni ay mapunta FM, sa ang atin. Kalayaan Group of Islands, dahil aagawin na ng Vietnam kasi malapit sa Vietnam, aagawin din ng China. Talagang noon pa na pinag-initan ng China ang West Philippine Sea. At pati Taiwan daw, nag-isaw-saw. Kaya ang ginawa ni Marcos, dahil alam ni Marcos na makukuha talaga yun ng Vietnam, kapag sila Kluma lamang ang naroon, anong magagawa ni Kluma? Wala naman siyang sundalo. Di ba? Kaya ang ginawa ni Marcos, ginawang annex. Bali, kinuha at nagdeklara ng presidential decree na atin at kasama ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands na nadiskubre ni Philemon at Tomas Kluma. So sa next video ay meron tayong history kung paano ito na-discover ng Kluma Brothers, ang Kalayaan Group of Islands. Tinatawag nila ito na the Freedom Islands. Ngayon, tinagalog na, Kalayaan Group of Islands. Mga ka-Golden Boy, pag-comment sa ating comment section, ano ba talaga itong si Marcoleta? Kahit supalpal na ay nag-reason out pa rin Sumasagot pa rin knock-out na nga kung boxing pa yan, knock-out na, di ba? Knock-out na ni Batong Bakal at ni Carpio. Narito pa si Atty. Bueno, ay talagang knock-out na siya. Pero sumasagot pa rin Yung sagot niya mali. Bupol. Nako. Buong Pilipinas kalaban ni Marcoleta, dito nasisira ang kanyang pangalan, pati yung kanyang anak na kamukha niya. Okay, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat mga ka-Golden Boy. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, kumusta kayo dyan? Huwag kalimutan mag-subscribe. Yan ay napakalaking tulong. Hanggang sa muli, paalam, love and peace, not war.